suplada o suplado si Arjo. Diba? Yung minsan na nga lang makita hindi pa magpa-picture. Tapos iba sasabihin, kaya naman kayo nandyan sa pedestal, dahil din naman sa amin. Naguguluhan yung mga tao kung sino ba talaga nagsasabi ng totoo. Lahat ng mga tao, may comment, may opinion. Ayun na, umiksena na si Nino Mulak. Anong sinabi ni Nino Mulak? At binalaan pa ng ilan si Nico na baka katapusan na niya sa Batang Quiapo dahil daw close sina Vice at Coco Martin. Ito na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! Hello mga ka-update, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Ito po si Joseph Poco. At ito naman po si Papa O, si Osias. Ano pa nga ba ang lagi inyong inihirit sa amin? Ichika mo na, dali. La 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 la, ichichika na namin, dali. Ay! Tagal-tagal na natin ginagawa ito, Diyos. Hindi ka pa rin makasabay. No? Bigat na bigat ka sa hikaw mo. Diba? Yung Anita Linda mo. Huwag kang gumanon. Ay, naku, nakakaloka. Alam mo, kahit saan ka magpunta, nakikilala ka, Diyos. Diba? Oo. Parang sina Arjo at Aiden, no? Si May Mendoza. Alam mo, hindi sila magkaroon ng parang me time or yung private time nila. Kasi nga, tinan nyo naman, ayan, kitang-kita, nasa beach sila, lahat nagpapapicture para makakapag-enjoy yung dalawa. Na-excite ang mga fans ngayon, pag sinupladuhan, yung mga fans o hindi sila pinagbigyan na makapagpa-picture. Ayun na, magpo-post sila, suplada o suplado si Arjo. Diba? Yung minsan na nga lang makita, hindi pa magpa-picture. Tapos iba sasabihin, kaya naman kayo nandyan sa pedestal, dahil din naman sa amin. Pero makikita natin sa video na yun, talagang as much as they could, talagang ina-accommodate nila. Kaya lang pag nagkukumpulan na lalong dumadami, so hindi na sila nagkakaroon pa ng time, nanakaw na yung oras nila para makapag-enjoy. Yan lang po talaga yung problema lagi ng mga artista. Pero lagi ko sinasabi, mas problema kung nandiyan ka na, hindi ka pa rin pinapansin ng mga tao. Pero kanina Tito Ogie doon sa Uslog, may kaway ng kaway. Ako naman kumaway din. Tapos yung lalaki, ang tagal kumaway, kumakaway na nga ako. Yung pala humihingi na ng tulong, nalulunod daw. Ay, pasok mo yun, Ay, naku, eto nga, syempre, nakakaingit dito si Coco at si Julia Montes. Yes! Diba? Kasi man, nasa Spain sila. So, kukunti lamang yung mga Pilipino naroroon na nakikita at nakikilala sila. At syempre, nakakapagpa-picture. Pero parang nadadala sila sa Spain dahil, di ba parang kamakailan lang din, nasa Spain din sila? Oo, baka paborito nilang place yun. Tsaka sa iyo ba kinukuha yung pamasahe nila? Ay, hindi naman! Oo, so naman. Sila nga, hindi naman nag-aalala Oo nga, baka lang nga paborito na lang yung Spain. Oo, di ba? Pero, di mo, yung pag nasa abroad, yung mga artista, actually, pinipili na lang ng mga artista, yung iba pa nga rin, no? Mag-abroad sila, para kukunti lamang yung mga makakakilala sa kanila at makakapagpa-picture, para ma-enjoy nila yung bakasyon. Hindi ka tulad dito, kunwari magpunta ka ng Boracay. Punta ka ng kung saan beach. Ay nako, syempre makikilala ka. Kaya magpunta sila dapat dito sa sa Medellin, Cebu. Ay, oo. 3 hours from Mactan, Cebu Airport, going here sa Medellin, lalo na dito sa Acropora. Yes! Beach resort. Naku, napakaganda. Ang ganda. Kung nagpupunta kayo sa Lipa City, di ba nandun yung The Farm? Pero, alam natin yun, hindi natin nakakalimutan yung The Farm doon. Ay lalong hindi nyo makakalimutan ito. Pag nagtungo kayo ng Cebu, ay lalo nyo ma-enjoy ang Acropora Beach Resort dito sa Medellin, Cebu.
Dahil beachfront na. Ay, Diyos ko. Pagbaba lang ng hagdan, yung white sand na. Ayan, diba? kitang-kita nyo. Ayan, kinuna namin, no? At ang mga kwarto. Ay, grabe. Yung mga villa nila, no? Oo. 6 yan na malalaking villa. The villa. Oo. The villas are Nakakaloka. giving. It's so aesthetic. At saka syempre yung kanilang yung receiving area, itong dining, nila, itong gazebo ba tawag dito? Yes, oo. Ay nako, ang ganda rin. Ang parang magaan. Magaan. Maganda masasarap yung mga pagkain. Maganda ma-explore nila itong part na to ng Cebu. Kasi di ba pag sinabing Cebu, Bantayan, Oslo, di ba? Ito po naku, kailangan yung bisitahin dito naman sa Medellin, Cebu. Kaya iyan yung sinasuggest natin kay Arjo at saka kay Min. Malay mo. Kung ayaw nila talaga, kung gusto talaga nila na sila lang naglalakad sa dalampasigan dito, wala sa kanilang masyadong sisita or walang masyadong makakapagpa-picture sa kanila. Nakakapag-me time, quiet time ang mag-asawa. Naku, Diyos ko, mai-enjoy nila ito, no? Tsaka yung yung green. Yes. Yung imagine yung mo, landscape. Gabi tayo pumunta rito, no? Pero Diyos ko, tapos yung mga flowers, yung bougainvillea, di ba? Para sa Euro. Diyos ko, yung gaganda ng mga bougainvillea. Ay, ano na lang pala, rose na lang pala, may rose na diba? Ang ganda. At mababait ang staff. Yes. Lalo na yung kanilang leader. Pag mabait ang leader nila at mahusay makitungo sa mga tao, pati yung mga staff hahawa rin. Yes. Yan si Madam Tats B. Yes. Tats na tats kami, pagpasok namin we're dito. so tats. Diyos ko, yung ating kinain, ayan, kita nyo, diba? Nakakaloka yung aming welcome dinner. Diba? At Tito Ogie, nanonood talaga siya ng showbiz. Ay, Diyos ko. Nahuli nga natin pagdating na, nandun yung telepono, nasa showbiz update diba? Na. Oo, diba? Pinapanood yung upload natin kanina. Just mamali, Tito Ogie. Ang dami na natin pinuntahan, diga po. Pero isa ito sa mga pinakamagandang napunta. At tumingin ka agad sa pader, kung may kortina na. May kortina na. Hindi mo na masusupply na kortina. Baka kinabukasan, andito na si Cleto Suwayan. Darling, ang tsaa lang homemade. Diba? Ako na yata nakaubos yung tsaa. Ikaw lang talaga. Ayan, meron. Kaya naman pala may apple. Merong ayun, dami naman. Kung hindi na tayo tiniraan, para sa atin yan. Ano ba wish mo? Pwede natin. Andiyo ba hindi sa loob? Nakatakas naman ako ng isa. Nakatakas ako kay nanay ng isa. Ayan. May mga magpapatimpla pa tayo. Masarap ang food, yung tsaa, masarap. Tsaka homemade din yung iced tea. Yes. Diyos ko. Kaya habol na po kayo. Nako, summer pa. Pwede pong bisitahin ang Acropora dito po sa Medellin, Cebu. 3 hours lang from Mactan, Cebu Airport. Sulit yung biyahe. Promise. Correct. Ayan. Hindi nyo iindahin. Ayan. At syempre pa, so habang ini-enjoy namin tong Acropora, ito na nga. Ano ba na-enjoy mo? Ito na nga, hindi. Diyos ko, hanggang dito sa Cebu, pinag-uusapan yung yung kay Vice Ganda. Dun sa hindi pa rin matapos-tapos yung issue ng Vice Ganda, yung si Axel at si Christine. Diba? Sari-sari yung opinion na lumalapas. Yes. No? O para na sa mga kabatiran namang hindi nakasubaybay dun sa mga nangyari. O ano ba na yung kwento dyan? Ikaw nakaisip. Ikaw na So ayun na nga, 'di ba? Nangyari yung beso issue dun sa Showtime, 'di ba? Na-call out ng mga host si Axel dahil nga parang ganun ba kasarap? Ang sarap kaya. Grabe. Uy, ang sound effect yun Isa pa nga po Tapos ano pang kwento? Yun na nga. So na-call out ng mga host yung ginawa ni Axel na sabi nila, ang tingin nila from their perspective, nagnakaw ng halik. So ngayon, yun yung initially naging reaction ng mga netizens, pati ng mga nakanood. Tapos, etong si Christine, naglabas naman sa TikTok niya ng 3 videos na in-explain na hindi siya na-offend. Kasi nga, ang hindi siya ninakaw ng halik, parang mag-shoulder bump si, yung tropang shoulder bump. Bro code. Oo, parang ganon. Tapos, ayun na nga, nung lumabas yung videos na yon, nag-tweet si Meme Vice na mag-apologize siya dun sa guy. Tapos kinalunasan, nag-statement na nga ang Showtime sa pamuno ni Meme Vice na hindi na siya
a-apologize kasi tama yung ginawa nila dahil nakausap daw nila si Christine na sinabi niyang na-offend daw talaga siya. So naguluhan ngayon yung mga tao. Oo. And then, tsaka si nakausap din niya, di ba? Oo, si Axel. Naguguluhan yung mga tao kung sino ba talaga nagsasabi ng totoo. Kasi nga, sinabi mo, Christine, na hindi ka na-offend. Tapos biglang ngayon, sinasabi sa Showtime na nakausap ka ng Showtime staff. Nabigla ka, na-awkward ka dun sa eksena. Na na-offend ka. Oo, tapos si Axel din naman, parang gusto pa makita si Vice ng personal, para personal na humingi ng sorry. Tapos today nga, Nay, kumalat pa yung video na umiiyak si Christine sa telepono na may kausap na mukhang mga staff ng Showtime na yun nga na parang sabi niya dun sa phone, hindi ako sinungaling. Nasabi din niya, nabanggit niya na pinagmukha niyo akong sinungaling or nagmukha akong sinungaling. Oo, kaya nga naguguluhan na tayo sino bang nagsasabi ng totoo. Kaya nga dun sa video, di ba, kung saan nakaupo dun sa isang sulok yung si Christine, hinahanap niya si Basilio. Kasi nga, iba yun, si Sisa yun na yung naghanap ni Basilio. Hindi naman hinahanap ni Christine. Saka Crispin yun na eh. Gulo na nga ako sa nangyayari. Pinagulo niyo pala. Ito na nga. So, si Crispin, di ba? Ni loudspeaker niya kasi. So, yung kapatid niya, kinunan siya. Tapos, pinadala doon kay Jello. Sa kapatid nung ex niya. Oo, na nakakaloka. Yung Jello, minessage ng taga-Showtime. Tapos, sabi niya parang... Nung inaantay ko tawag niyo para sa searchy, nung nakaraan, wala kayo update. Ngayon, bigla, nagka-issue, kayo na kumukontak sa akin. Nag-effort pa kayong pumunta sa bahay, wala naman ako dun. Ha 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 ha. Yun, sabi niya. So, si Jello ba yung ex? Hindi, yung Jello, ex nung kapatid ni Christine. Alam mo, walang pahintulot yun, ha? Yung pinost nung Jello, ha? Kasi kaso yan. Anong kaso nga yun? May nag-tweet na eh. Sabi niya, violation of RA 9995 prohibiting the recording and distribution of any form of media that captures conversations without the consent of all parties involved. Violations of this law are met with penalties including imprisonment. Sabi niya gano'n. Oo. Pero parang pinaninindigan naman ni Jello yung kanyang pinost, no? Parang hindi pa rin siya inuurungan ng bayag, ika nga. Kaya sari-sari na rin yung opinion ng iba. Yung iba parang na-disappoint kay Vice. Meron namang iba na okay yung ginawa ni Vice. At saka daw na parang violation din daw ng RA 4200 or anti-wiretapping law daw pala dapat yung case. Kakaloka. Oo. Nay, yung mga gantong kaso ba, saklaw ba ito ng MTRCB? As far as MTRCB is concerned, wala daw yun. Walang violation nangyari. At sinabi nga ni Chairman Lala Soto, kasi hinihingan ko ng statement ang MTRCB, at sinabi niya, I don't have an official statement, but in my opinion, the hosts acted appropriately on the given situation. Ganun lang kasimple. Ganun lang kaikli yung sinabi ni Lala. Ako kung kilala ko si Lala, ayaw niya na masyadong magsasalita. I'm sure maraming humihingi ng panig niya. Kasi, siyempre, pag nasalita na naman si Lala, ibabash si Lala. Dahil kasi nga, kalaban yung tatay, yung Itbulaga ng show ni Vice. Baka naman sabihin kung ano-ano, no? Pero as far as I know din, paborito ding panoorin ni Chairman Lala ang Especially For You. Oo. Kaya alam niya na wala raw violation na nangyari. At tama lamang daw yung ginawa ni Vice. Na pagko-call out. Iba-iba yung opinion ng mga tao. Depende na lang talaga kung pagaganahin mo yung pagiging balanse mo, yung pagiging fair mo doon sa pangyayari. Pero dito sa nangyari nito, nabanggit nga ni Meme na may mga lessons tayong natutunan, di ba, Nay? Moving forward kaya, tingin mo, pagbabawal na kaya na magbeso yung mga contestant? Sa showbiz kasi, Loy, uso yan eh. Uy, hindi na kailangan na, ito,
bakla ka. Totoo naman. O, yun lang yan. Kala ko naman, tungkol dun sa copy. Hindi, di ba? Kahit tayo, di ba, matik yan. Kahit ngayon parehong lalaki artista eh. Tol. Tapos nagdidikit ang pisngi nila. Di ba? Tapos kami, hahalik din kami sa artista ng lalaki, beso din. Di ba? Sa amin, normal. Kasi sa mga contestants, di ba, most likely hindi naman magkakakilala yung searcher at yung searchee. So, kung paano nga kaya? Bawal na kaya? Hindi ko alam, kasi katulad nito, pag nag-comment si Josa, siyempre, aabangan siya ngayon. Kunwari, sinabi ni Josa na, alam mo, mali yun binibeso, ganyan-ganyan, chuchu ng lalaki yung babae, dapat talaga, hihingi muna ng senyales o ng sign yung lalaki sa babae kung pwede siyang ibeso. Pag sinabi ni Josa yung ganyan na mali yung lalaki, ikaw naman ngayon ng spotlight nasa'yo. Tingnan nga natin kung hindi ito gagawin ni Josa sa mga lalaki. Kung, di ba, na kahit lalaki yan, kailangan mo pa rin humingi ng consent kung i-video mo sila, ipopost mo sila na magpapanggap kayong magjowa kapalit ng 1,000. 1,500? Hindi naman nagkamali pa ako. Oo. Diba? Saka maraming resibo yung mga pinopost yung kinikis niya ng lalaki. Darling, hindi nagbibigay ng resibo ang lalaki sa kanya. Wala? Oo, kaliwaan. Nadamay pa ako. Nakikinig na nga lang ako sa inyo. Nadamay pa ako dyan. Hindi, katulad niyang ganyan. Kaya mahirap din Pag nag-call out tayo, kailangan handa rin tayo. Na, sige nga, nag-call out ka in the future, aabangan kita. Pag nagkamali ka rin, papaalala ko sa'yo, huy! Sino ka para mag-call out? Ikaw nga, ginawa mo yan Diba? Para fair lang. Kaya mahirap, katulad sa sitwasyon ni Vice Ganda. Mahirap yun, Kino-call out ni Vice, tapos babalikan siya ng mga tao. O bakit itong lalaki? Dahil ba lalaki tong nahalikan mo or something? Diba may ganon? Ano to? Okay lang ba yon? Kasi comedy. Yung ganon na hindi na tuloy alam ni Vice kung saan niya lalagay ang sarili niya. Kung ano ba talaga ang papel niya. Kumbaga, sa kanya, pinoprotektahan lamang niya yung babae. Kahit siguro ang lalaki, dapat pinoprotektahan natin. Kahit anong klaseng tao yan, dapat protektahan natin, lalo na pag feeling natin na agrabyado siya. Or feeling natin na violate siya. O feeling natin nilalabag ang kanyang karapatang pang tao. Pero siguro nga na yun para safe dun sa especially for you, para hindi na magkaroon ng issue about beso-beso. Baka okay na yung handshake. Hindi, sila naman bibigay ng rules ang Showtime. Lalo na meron silang mga resident psychiatrist para i-debrief yung mga searchy at saka yung searcher. Kasi minsan nadadala mo talaga sa bahay yan yung inilahad mo lang na kwento. Eto na nga, Loy, dahil sa isyong ito, madalas na nating marinig ang salitang nakikisawsaw na ang ibig sabihin ay wala namang kinalaman sa pangyayari ay nagbibigay ng kanyang opinyon kahit hindi naman hinihingi. Nakita rin na sina Direk Daryl Yap, Juliana Priscova at ang Viva Max actor na si Nico Loco ay meron ding stand sa nangyari. Pero ang pinaka namangha ang lahat ay nang magsalita si Nico Natividad na miyembro ng hashtag na produkto rin ng It's Showtime. Ani Nico, ipagpalagay na natin na bebeso talaga yung lalaki. Hindi naman niya intensyong manyakin sa live yung babae. Ang mali lang niya ay hindi niya alam na need pala muna magpaalam bago bumeso. Ito'y kunwari lang na bebeso talaga siya, Naaawa lang ako sa lalaki na may nagawang mali pero hindi niya talaga intensyon. At syempre, dun sa babae, na-offend man siya o hindi, siya lang ang makakapagsabi niyan. Kung na-offend man siya, alam ko na mapapatawad niya yung lalaki. Sobra lang kasing napahiya yung lalaki na sasabihan pa na tatadyakan at pwede kasuhan. Again, sa akin lang po ito Alam ko kasi pakiramdam ng pinapahiya sa TV at napapower trip base sa experience ko, sabi pa ni Nico. At hindi lang yan, Sinabi ni Nico na lalagyan lang niya ng charot sa dulo, lulusot na yan. Hindi binanggit ni Nico kung sino ang kanyang pinatutungkulan pero
iisa lamang ang nasa isip ng mga netizen, si Vice Ganda. Pero ang post na yon ay agad din niyang dinilit, kaso nga lang na-screenshot na. Sa naturang post ay may ilang nag-comment na kesyo walang utang na loob si Nico samantalang galing naman daw ito sa It's Showtime. At binalaan pa ng ilan si Nico na baka katapusan na niya sa Batang Quiapo dahil daw close sina Vice at Coco Martin. Feeling ko naman di naman ganun si Vice Ganda at hindi rin naman para magpadala si Coco sa mga isyong hindi naman ito involved. Samantala, salungat naman sa opinyon ni Nico ang fellow hashtag niyang si Luke Conde sa kanyang post sa X app. To be fair, pag pinanood mo yung nangyari, kahit ako nakita ko na hindi comfortable yung reaction ng girl. Pero alam mo, ang suma total nito, laging nababalita, especially for you. Ibig sabihin niya, marami nang nanonood. Kasi sabihin mo nang nagbabanter-banter sila doon, yung mga host, saka yung mga searchy tsaka searcher, di ba? Parang engaging yung kanilang banter, no? Kaya naman lahat ng mga tao may comment, may opinion. Tama. Kasi kung patay yung segment na yun, Diyos ko, ipahinga nyo na yan, hindi pa. Hindi, buhay na buhay. Talagang, kung per minute gap yun, mataas yung per minute gap na especially for you. At, aminin mo, nangunguna sa ratings. Lagi pang viral. Sa noon time. Diba? Lagi pinag-uusapan sa opisina, ng mga magkakaibigan, sa parlor, sa tindahan. Kasi diba, minsan nakaka-relate sila dun eh. Ayun nga lang, maigi rin na bukas ang isipan ng mga host ng It's Showtime sa public opinion din. Tungkol sa kanila at tungkol sa mga stand nila sa isang issue. Dahil kahit naman kami nababash dito. Oo, pero alam mo, saka ka lang naman naapektuhan pag nagbabasa ka ng mga comments. Diba? Kaya para hindi ka maapektuhan, deadma. Nakaka-relax dito, yung may init na naman yung ulo mo. Parang dapat yata mga 1 week tayo dito. Ay, Diyos ko, naku, mag-ano tayo. Meron ditong kanya, yung villa, kanya-kanya ng ng jacuzzi. Ay, ganda. Yung mga kumukulong tubig. Tama. Diba? Yan, meron kayo, mag-book kayo online, meron sila. Yes! Okay, visit their social media pages. Yes. Katulad nito, parang pwede rin itong maigis, especially for you. Bakit? Pero Hiwalay hindi na ba sila sila? hiwalay. Akala ko hiwalay na. Wala lang kung gusto nyo nang mag-guest ng mga ganyan na especially na for you. Ganon. Kasi itong tatay ni Ninyo Mulak. Tsaka yung girlfriend nito ngayon. 10 taon na silang magkarelasyon. Wow. Ngayon, ang agwat ng edad nila ay 52 years. Sana 30 yung babae, 80 to si Tito Alex. Wow. Nakakaloka, hindi ba? Pero wala yan sa edad. Pag nagmahal ang puso, di ba? Pag pag-ibig naman, wala namang edad-edad yan. Yes. Kaya lang nga, ayan binabash din sila. Di ba? Kung ano sinasabi nila. Kaya, ayun na, umiksena na ang anak ni Tito Alex, si Ninyo Mulak. Ay, oo nga na. Anong sinabi ni Ninyo Mulak? Eto na yung nasusulat, Basa. Dear Bashers, di ba kayo natutuwa na may 2 tao na nagmamahalan? Kami nga mga kamag-anak ay natutuwa para sa kanila eh. Di naman kayo apektado, di ba? Good vibes lang. Nakaka-depress at malas sa buhay when you talk bad about other people you don't know. Be happy guys. Isa pa hindi naman namin magagawa yung alagang ginagawa niya sa daddy ko eh. This is the happiest I have seen my dad. Bigat sa buhay pag puro kanagahan. Sabi niya gano'n. Hindi naman kayo gumagastos kung bakit maligaya ngayon si Tito Alex, hindi ba? Ba't kaya apektadong apektado? Diba? Sabi nga nila, inggit yarn. Ako inggit. Gaya nga ng kasabihan na, di ba? Love knows no age, love knows no gender. Diba? Basta tumitibok ang puso mo. Yes. At nabubuhay ka, ay may karapatan kang ma-in love. Kita mo, tahimik si Diyosa. Nakaka-relate siya. Bakit siya nakaka-relate? Kasi nga, siya, 46. Tapos, hindi ako 46. Yung baby boy, 16. 30 years in age gap. Grabe kayo. Pwede kayo mademanda niya ng corruption of minors. Kami ba yun?
Di ba dapat ikaw? Grabe kayo sa akin, nanahimik ako. Wala nga akong pag-ibig. Wala ka ng pag-ibig o wala ka ng pera? Hindi wala na kasi akong trabaho, kaya wala na akong hinuhulugang pag-ibig. Anyway, di ba, katulad nito, bukod dyan, may lumalabas na isang picture kung saan nanood daw ng sine sa Rockwell. Oo. Tapos, nandun daw sa isang bilihan, sa isang tindahan, nakita sila doon. Magkasama. Oo. Ayun nga, wala. Ang hula doon ng JR at ng JG ay si Jericho Rosales at Janine Gutierrez. Sila na raw ba? Nanood ng sine together? Ayan na. Hindi po sa amin galing yan, ha? Nakuha lang din po namin dito, na. Yung pilingera yung iba na dumadampot daw tayo kung saan. Natural, saan kami dadampot? Sa Friendster? Tata pala yun, pag nanood ka ng sine, mag-jowa. Diba? Dito nga kami, pag meron kami nare-report dito na bago sa pandinig ninyo, kinukuha nyo, dinudukot nyo, nagagalit ba kami? Natural, syempre, mga kami, showbiz vloggers kami, sa namin, kailangan may resibo kami. Pag sinabi namin na naginip ako, sabi ng isang source ko, ibig sabihin, talaga may nagsabi sa akin. Yung iba kasi feeling na, hindi wala ka pa ba na yung nasasagap? Na Kung anong meron kay Jericho Rosales at saka ayun nga. Janine Gutierrez. Di ba nga magkasama yata sila sa isang teleserye? Baka naman nanood sila ng sine. As a friend? As a friend. Diba? Hintayin natin, malay natin kung aamin yan or sasabihin nila magkaibigan lang sila. Makontento na tayo kung ano yung sasagot nila. Diba? Yung iba naman kasi pinipilit nila yung mga idols nila na sana sila magkatuluyan. Pag binalita natin dito na parang hindi po silang magkakatuluyan, nagagalit sila sa atin. So dapat pala sabihin natin magkakatuluyan yan or nagkakaigihan na sila kahit hindi naman yun ang naririnig namin at nakakarating na impormasyon sa amin. Hindi tayo maintindihan ng iba. Anyway, kayo mga suki namin nakakaintindi sa amin. Diba? Basta ang importante, happy-happy lang tayo, no? Yes! Oo, Goodbye! diba? And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga linggo. Ito po si Mama Loy. Mga nanonood po sa amin na hindi pa namin subscriber, please subscribe now. I-click nyo lang yung subscribe button na nandyan sa ibaba. At kung naibigan nyo po ang ating episode nyo at meron kayong komento sa lahat ng aming mga chika, i-comment nyo na po yung Maloy, i-click ang like button at huwag kamutang i-click ang notification bell. Pag hindi nyo kayong unang-una man-notify na meron kaming latest update. At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, ang manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy. MAMALOI. At nandyan pa rin po nakapost mga behind the scene ng aming guesting sa Family Feud. At maraming salamat po sa lahat ng mga nag-congratulate sa amin. Thank you, Ding Dong. Thank you po. Nag-like pa si Ding Dong. Ha? Yes, thank you so much po. At sa GMA set. Yes, at sa mga ka-updates natin na tumutok. Maraming salamat po kasi maganda yung rating natin ng araw na yon, di ba? Sa Family Feud. Panoorin niyo po yun lagi sa GMA, di ba? Ayan, at ako naman po, dahil sabi niya nga, naglaro sila sa Family Feud, ang dami nagtatanong, bakit daw hindi ako kasali? Walang nagtatanong. Parang wala rin ako nabasa. May nagtatanong. Wala nabasa dun sa comments. Kayo nang pinapahalata naman ninyo. Nanay mo ang nagtatanong sa'yo, asang ka anak at hindi ka nakasali doon? Ayan na nga, malalaman nila pag pinanood niyo yung aking latest vlog. Ayan, bakit hindi ako nakasali? Ayun. Maraming salamat po at Dr. JC Solis ng Gorgeous Smile. Yes. Kaya sa aming magagandang ngipin. At sa Ideal Vision. Thank you so much. Ayan. Hi, Doc Jessica D. At syempre pa ang Nail Cocktails. Maraming salamat, Nail Cocktails. At syempre ang Head Rivera Salon. At ang ND Skin Beauty and Wellness Center dyan malapit sa ABS-CBN sa Mother Ignacia, ha? Para kung gusto nyo magpaganda, nag-glow pa rin yung skin natin. Ako, ingat-ingat tayo kanina nung nagbababad sa araw. Gusto nyo magpapanga, gusto nyo magpalagay ng ilong, magpadagdag ng boobs, at kung ano-ano pang wellness ang alam nila gusto ko. Envy lamang po yan. May mga drip din po sila, di ba? Napakabongga na kanilang mga drip. At syempre, kung magagawa naman kayo sa city, sa Cebu City,
andyan naman ang Cebu Grand Hotel. Yes. Gusto nyong manuluyan sa isang hotel. Cebu Grand Hotel, nasa ibaba po yung mga coffee shop, kainan. Oo, lalakarin nyo lang ng mga 10 steps, andun na kayo. Oo, diba? Nabilang mo pa, diba? 10 steps. Yes. Oo, diba? Sa Cebu Grand Hotel. Thank you so much, Carlo Suarez, at syempre kay Daddy Dindo Borromeo, at kay Ian, sa anak ni Daddy Dindo. At syempre kay Angeli, yung asawa ni Ian, na sobrang lagi nanonood sa atin. Hi, maraming salamat, ha. At syempre pa, RCC Staffing Solution USA. Yes! Ayan yung mga teachers dito sa Pilipinas, kung gusto mag-abroad o manirahan sa abroad, lalo na sa Alaska, sa New York, at kung saan pambahagi ng US of A. Nako, Diyos ko. Lalo na kung meron kayong 2 years experience sa pagtuturo, pwede kayong mag-apply dyan sa RCC Staffing Solution USA. Yes. Ayan. Pag na-approve kayo dyan, nako, pakibasa ng maigi ang contract, ha? Ayan, ayon ni Romer Gutierrez Haso ng ganyan. Legit po yan. Legit na legit. Yes, oo. At syempre pa aking panayam kay Kiana Reed. Ayan ako. Controversial ang aking kumari. Nakakaloka. Oo. Sa OGDS Inspires, ha? Yes. Na nasa I1TFC na rin po. Okay? At syempre pa, ito pa rin po ang inyong lingkod. Papa Osin Audrey Diaz, na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, wag na wag po tayong makakalimot, ha, na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At Tita Fe Brusola, ano pa nga ba ang lagi mong inihirit sa amin? Ay! Ichika mo na, dali! La 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 la. Ichika mo na, dali! Isa pa! La 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 la. Ichika mo na, dali! Parang wala masyadong chika si John sa ngayon. Uy, hindi. Meron nga akong gustong sabihin. Pwede pala ako sumali sa Especially For You. Bakit? Naging broken-hearted nga ako. So, kayong dalawa ni Puto Bumbo? Hindi, yung isa kong boyfriend. Anong kwento mo? Baka hindi makapasayan doon. Yung boyfriend ko, yung ex-boyfriend, ipinakilala ko sa lola ko. Yung pinakilala ko sa kanya, yung kinabukasan sila na. Ang yaman kasi ng lola ko, may pensyo. Ang hindi ko matanggap dito, nung kinamusta ko yung lola ko, sabi ko, lola, kamusta no kayo? Kamusta na kayo ng ex-boyfriend ko? Sabi niya, maluwag na daw ang kanyang pag-ihi. Hindi ko matanggap. Grabe. Grabe ka, Diyos. Nauna ka pa na lola!